Hello mga Kamanwo Tribe, bago magsimula ang ating video meron po akong announcement. Available na po ang membership program sa ating channel. Kapag nag-avail po kayo nito at nag-comment kayo sa ating mga videos, makikitang highlighted ang inyong comment at may nakalagay na Solid Kamanwo Tribe. Kasama po nito ang mga specialized emojis at badge na exclusively para sa ating mga members lang at for only 119 pesos a month para mas lalo nyo pong matutulungan at masusuportahan ang ating channel. Like, comment, share and subscribe for more videos. Ang Misty Mountains, na matagal nang kinikilala ng Federasyon, ay hindi na lamang isang ordinaryong lugar. Ito na ngayon ang ipinagbabawal na lupain sa loob ng mga ipinagbabawal na lupain. Ito ang kuta ng mga pinakamababangis na halimaw, kung saan naninirahan ang di mabilang na makapangyarihang nilalang. Ngayon, ang balita na sumalakay ang mga nakakatakot na nilalang na ito sa mga syudad ng tao ay nagdulot ng matinding pangamba at takot sa buong federasyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinuno ng federasyon ang galit na kinumpirma sa isang pulong na ang malagim na beast tide sa Sunset City ay kagagawa ng isang sugo mula sa Sakura Country. Dagdag pa niya, ayon sa impormasyong nakuha mula sa mga sundalo, bago pa man magsimula ang matinding labanan, isang humanoid mutated beast ang nagtanong tungkol sa Young Ones. Ang detalye na ito ay nagbigay linaw sa posibleng motibo sa likod ng nakakagimbal na pag-atake. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Marshall ni Yuan. Siya at ang kanyang mga kasama ay nag-akala na ang lahat ng ito ay simpleng dahilan lang para sila ay lusubin. Bilang pinuno ng Nie Clan, si Marshall ni Yuan ang sentro ng kasalukuyang sigalot. Mas lalo pa niyang idinagdag na sa tabi ng bangkay ng sugo mula sa Sakura Country, isang kulungan na naglalaman ng mga bakas ng batang beast ang natagpuan. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay linaw sa posibleng tunay na motibo sa likod ng pag-atake. Ang parehong pinuno ay nagpahayag ng kanyang matinding galit, at malakas niyang idiniin na dapat silang magpadala ng Iron Knights o ng Dragon Court Guards. Kinakailangan nilang turuan ng isang matinding leksyon ng mga salarin upang hindi na muling mangyari ang ganitong kalaking pinsala sa kanilang teritoryo. Ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon at pagnanais na magbigay ng karampatang parusa. Sa Sakura Country, bilang tugon sa krisis, dalawang mahalagang utos ang agarang ipinahayag ng pinuno. Una, ipinag-utos niya ang agarang paghinto ng lahat ng supply ng resources sa Sakura Country, na nagsisilbing isang matibay na pahayag ng kanilang matinding pagtutol at pagkadismaya sa ginawa nitong pag-atake. Pangalawa, inihayag din niya ang pagpapadala ng isang delegasyon upang personal na mag-alok ng konsolasyon at suporta sa mga naapektuhan ng trahedya sa Sunset City, na nagpapakita ng kanilang pagmamalasakit sa mga biktima habang naghahanda para sa matinding pagtugon ng Sakura. Nagpatuloy ang pinuno sa kanyang pahayag, na may malalim at seryosong babala. Kung hindi makapagbibigay ang Sakura Country ng kasiyasiyang tugon sa kanilang mga hinihingi, mag-aayos sila para sa isang pagbisita ng Dragon Court Guards. Ang babalang ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng mas matinding mga hakbang na kanilang gagawin kung hindi magiging kooperatibo ang Sakura Country. Kitang-kita rito ang pagiging seryoso ng Federation sa pagpapanatili ng kanilang seguridad at kapayapaan sa gitna ng tumitinding tensyon. Samantala, sa northern outskirts, isang malawak na lupain na lubos na nababalutan ng makapal na nyebe at matinding lamig, payapang namamalagi si Yuziu. Hindi nagtagal, isang ibon ang lumapag at matiag ang ipinarating sa kanya ang lahat ng mahahalagang balita tungkol sa matinding labanan na naganap sa Sunset City. Ang tila kalmadong kapaligiran ng lugar ay biglang nabalot ng bigat at tindi ng impormasyong dala ng mensaherong ibon. Nang matanggap ang nakakagulat na balita, napaisip ng malalim si Yuziu, tila nagtataka kung bakit patuloy pa rin ang Sakura Country sa kanilang nakasanayang mapanlinlang na gawi. Malinaw sa kanyang isip na walang pagbabago sa kanilang pamamaraan, na nagpapahiwatig ng paulit-ulit na kasaysayan ng pagtataksil. Matapos ang sandaling pagninilay, kinausap niya ang Falcon na naghatid ng balita, isang tahimik ngunit makahulugang senyales ng kanyang paghahanda at determinasyong harapin ang bagong hamon na kinakaharap. Bago tuluyang umalis, nagbigay siya ng mahalagang tagubilin, ipinagkatiwala niya ang mga bagay na ito kay Little Ling, na nagpapahiwatig ng kanyang tiwala sa kakayahan nito. Kasabay nito, ipinagbilin niya na manatiling tahimik at huwag kumilos ng padalos-dalos sa kanyang kawalan, habang ang ibon ay nagbigay ng isang huling bad. Ang lahat ng ito ay nagpahiwatig ng isang madiskarteng paghaharap na nagbabadyang mangyari.
Ipinahayag niya ang kanyang sorpresa at pagkilala sa kalaban, ang mga Iron Knights. Mukhang ang mga tao ng Federation ay meron pang kinukubling mga alas. Nagbabala rin siya, maging maingat, lahat. Kung ito'y may kinalaman sa kanilang mga bagay, hintayin ninyo akong asikasuhin ito pagbalik ko. Matapos marinig ang kanyang mga salita, matatag na sinagot siya ng Falcon ng Roger. Ang lahat ng ito ay nagpahiwatig ng kanyang paghahanda. Agad namang lumipad palayo ang Falcon ng napakabilis, iniwan si Yuzio na malalim ang iniisip. Sa kanyang isipan, napabuntong hininga na lang si Yuzio, maraming bagay ang nangyari sa aking pagkawala. Ipinahihiwatig nito ang dami ng mga problema at hamon na kinakaharap niya sa kasalukuyan. Biglang lumabas mula sa kanyang kuweba ang isang maliit na panda, nakakagising lang at tila nalilito sa seryosong tanawin na kanyang nasaksihan. Agad nitong napansin ang malalim na pagninilay-nilay ng Divine Tree, at sa pagkakita nito ay nagtanong, "Divine Tree, sino ang kinakausap mo?" Ang agarang pagtataka ng panda ay nagdulot ng biglaang pagbabago sa kalmadong paligid, na bumali sa katahimikan ng lugar at nagbigay diin sa bigat ng kaganapang nagaganap sa isip ni Yuzio. Sumagot si Yuzio sa kanyang kaibigang panda, "Maliit na panda, kung magkakaroon tayo ng kaguluhan sa iyong lahi, makokontrol mo ba sila?" Ang tanong na ito ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-aalala sa posibleng epekto ng nalalapit na labanan sa lahi mismo ng maliit na panda, na kanyang kasama. Malinaw na iniisip niya ang mas malawak na implikasyon ng sitwasyon, na bumabalot sa kapayapaan at seguridad ng mga nilalang na direktang konektado sa kanilang kasamahan. Sumagot ang panda sa tanong ni Yuzio ng may pag-aalinlangan, "Mahirap sabihin, ang aking lahi ay may tendensyang sumunod sa sinumang mabuting makitungo sa kanila. Sila ay nananatili sa sinumang yon." Dagdag pa niya, nang tumakas siya mula sa isang hindi malamang sitwasyon, inanyayahan niya ang kanyang kapatid na sumama, ngunit ito ay tumanggi. Ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig ng kakaibang katangian ng lahi ng panda, na tila mas pinahahalagahan ang kabutihan at tapat na pakikitungo kaysa sa direktang ugnayan ng dugo. Naalala ng panda ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid, "Ano ang mali sa pamumuhay ng mapayapa at naghihintay ng kamatayan? Bakit mo ipinipilit na makipagsapalaran sa labas?" Ibinahagi niya ang mga salitang ito kay Yuzio, na nagpapahayag ng isang pananaw na taliwas sa paghahanap ng panganib at pakikipagsapalaran. At kanyang sinabi na ito ang sinagot sa kanya ng kanyang kapatid nang anyayahan niya ito. Nadismaya na lang si Yuzio sa mga pinagsasabi ng pandang ito, na tila walang pakialam sa bigat ng sitwasyon. Sa huli, nagsalita ang panda na tila pabalik na sa kanyang kuweba para matulog, "Tama na ang usapan. Matutulog na ako sa kuweba. Sobrang pagod ako simula nang dumating dito." Ang pahayag na ito ay malinaw na nagpakita ng kanyang matinding kawalan ng interes sa mga seryosong usapan, na mas pinipili ang pahinga kaysa sa pakikibahagi sa mga alalahanin ni Yuzio. Napaisip na lang si Yuzio, tungkol sa mga kalahi ng panda, ang Iron Eater tribe ay hindi tulad ng mga lower-ranking races. Ang nananaig ay kung sino ang mas malakas, mas tungkol ito sa individual na kagustuhan. Dagdag pa niya, kung ikakategorya natin sila ayon sa rank, ang Iron Eater tribe ay tiyak na kabilang sa mga nangungunang lahi ng mutated beasts. Ang lakas ng mga oso, ang bilis ng mga pusa, kasama ang kanilang nakakagulat na puwersa sa pagnatngat at hindi masisirang mga kuko. Patuloy na nagsalita si Yuzio sa kanyang isipan tungkol sa mga kakayahan ng Iron Eater tribe. At naroon ang kanilang racial talent, ang paglamon ng vitalidad, pagpapalakas ng elemental attributes, pagpapatibay ng kanilang pangangatawan. Ang kanyang malalim na pagsusuri ay nagpapakita ng paghahanda niya sa posibleng labanan sa hinaharap. Habang malalim na nag-iisip si Yuzio, ipinakita ang imahe ni Iron Knight Lan Yi. Naisip niya, ang grupong yon na sumasakay sa mga Iron Eater bilang mounts. Kapag lumakas sila sa hinaharap, maaaring maging kalaban din natin sila. Ipinapahiwatig nito ang kanyang pag-aalala sa posibleng paghaharap sa hinaharap sa mga bagong banta. Napasabi na lang si Yuzio tungkol sa kanyang mga bagong plano. Naisip niya, dapat ko rin bang sanayin ang ilang makapangyarihang squad? Habang malalim na nag-iisip si Yuzio, makikita ang panda at ang white snake na mahimbing na natutulog, tila hindi sakop ng mga problema. Hinayla ni Yuzio ang panda mula sa kuweba habang mahimbing itong natutulog, tila walang kamalay-malay sa paghahatak. Maingat niyang sinabi sa panda,
"Maliit na panda, huwag ka munang matulog," at agad din niyang idinagdag, "Kailangan mong tulungan ako sa ilang bagay." Sa kabila ng paghila at mga salita ni Yuziyo, ang panda ay patuloy pa ring natutulog ng mahimbing, na tila ba wala itong naririnig. Nadismaya na lang si Yuziyo sa ugali ng panda, habang ang panda ay tila na naginip pa. At sinabi ang pangalang Xiaoqi. Smile at biglang natawa, hahaha sa pagkadismaya, ni Yuziyo agad niya itong binugbog. Tila ang tanging paraan para magising ang panda ay ang bugbugin ito. Ipinapakita nito ang kanyang pagkadismaya sa pagiging tamad ng panda. Sinabi ng panda, "Pagkatapos ng mahimbing na tulog, sariwa na ako." Pagkatapos magsalita ng panda, nagsalita si Yuziyo at sinabi, "Kailangan mong matunton ang pinagtataguan ng pugad ng Arctic Bear para sa akin." Sinagot naman ng panda, "Got it. Iwan mo sa akin ang lahat ng ito." Agad na umalis ang panda, habang nagsasalita at sinabing, "Mas marami pang kasama ang darating." Ngunit sa sobrang tanga nito sa kanyang pagtakbo, bigla itong nadapa at sinabing, "Aya. Nadapa ako." Nadismaya na lang si Yuziyo dahil sa katangahan ng panda, na tila sa labanan lang ito magaling, dahil narinig pa niyang humihilik ang panda pagkatapos. Lumipat ang eksena sa kailaliman ng karagatan, kung saan tila hindi masyadong natutuklasan ang mga uri ng nilalang na naghahari sa lugar na ito. Makikita ang isang sperm whale na may antas na transcendent first tier. Nagbibigay ito ng ideya sa mga nilalang na naninirahan sa karagatan. Sa isang iglap lang, ang sperm whale ay nahuli at kinain ng napakalaking octopus. Ipinahiwatig nito na ang sperm whale, kahit nasa antas na transcendent level 1, ay tila ang pinakamahina sa lugar na ito sa kailaliman ng karagatan, nagpapahiwatig ng marami pang mas malakas pang uri ng mga halimaw sa mga lugar na hindi pa natutuklasan. Ipinakita ang level at pangalan ng nilalang na kumain sa sperm whale, King Octopus, isang nilalang na nasa level transcendent third tier. Pagkatapos, ipinahayag din ang level ni Yuziyo sa system at ang kanyang kahangahangang mga kakayahan. Ang kanyang rank ay nasa level transcendent third tier, at taglay niya ang nakakamanghang 4,202,399 na evolution points. Ang kanyang malawak na listahan ng kakayahan ay kinabibilangan ng Mutated Branch, level 4, Mutated Root, level 3, Flying Leaf Blade, level 3, Superior Regeneration, level 3, Seed of Vitality, level 3, Blizzard, level 1, Wood Dragon, level 1, Mastery of Mist, level 3, Hallucination, level 3, Spirit Field, level 3, River of Earth, level 3, Blood Pact, level 3, Minor Magic, Crystallization, basic, at Flame Feathers, basic. Ito ay nagpapatunay ng kanyang lakas na kaya niyang maging malakas ng mabilis kumpara sa iba. Nagsalita si Yuziyo tungkol sa kanyang mga kakayahan, ang Blizzard at Wood Dragon ay nasa level 1 pa rin. Idinagdag niya dahil sa mga Ice Attribute Minerals. Ang aking spiritual power ay umabot na sa 6 na milyon. At kanyang idinagdag na ngayon ay mayroon na siyang 4 na milyong evolution points. Dahil dito, nagpa siyang i-upgrade ang Blizzard at Wood Dragon, sa pag-asang mapapalakas nito ang kanyang spiritual power. Pinili ni Yuziyo na i-enhance ang kanyang kakayahang Blizzard sa level 3, na kumonsumo ng 40,000 evolution points mula sa kanyang kasalukuyang balanse. Ang pag-upgrade na ito ay isang mahalagang hakbang para sa kanya upang mapalakas ng husto ang kanyang mga kakayahan. Napatanong na lang si Yuziyo sa kanyang sarili, na may bahid ng pagtataka, Wala akong gaanong nararamdaman. Tila walang nagbago sa kanyang pakiramdam sa kabila ng kanyang pag-upgrade ng kanyang ibang kakayahan. Dahil dito, napagtanto niya at naisip, mukhang ang ganitong uri ng kapangyarihan na kumokontrol sa kalikasan ay hindi direktang maipapakita sa pangunahing katawan. Patuloy na nag-iisip si Yuziyo na mag-upgrade ng kanyang iba pang kakayahan, na may malalim na pagsusuri sa bawat opsyon. Naisip niya, susunod ang Wood Dragon. Hindi ko pa ito na-upgrade dati. Idinagdag niya ang mga dahilan sa likod ng kanyang desisyon, pangunahin dahil gusto kong unahin ang mga skills na may mas mataas na potensyal sa atake. At isa pa, sa kanyang pagkumpirma sa pag-upgrade, agaran ng sumabog ang kapangyarihan sa kanyang katawan, na nagdulot ng matinding pagbabago. Ngunit kasabay ng biglaang paglakas na ito ay agad niyang naramdaman ang nakakapanglupaypay na sakit, na tila kapareho pa rin ang una niyang pagpapalakas ng kanyang mga ugat.
Parang pinupunit ang bawat bahagi ng kanyang katawan, isang paghihirap na nagpapaalala ng matinding pasakit na kaakibat ng bawat malaking pag-unlad ng kanyang kapangyarihan. Napasigaw na lang si Yuzio sa tindi ng sakit, habang sa pagitan ng kanyang mga hikbi ay napabulong, nangyayari na naman ito, ang matinding sakit na ito, ang pakiramdam ng pagkapunit. Ang kanyang sigaw ay hindi lamang napakalakas kundi nagdulot din ng panginginig sa paligid, isang patunay ng labis na pagdurusa na muling sumikop sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa kanyang pagsigaw sa sakit, ang tindi at lakas nito ay umabot sa milya-milya ang layo, na tila yumanig sa buong kapaligiran. Maging sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, na karaniwang hindi maririnig at makikita ang mga kaganapan sa kalupaan, ay hindi ito nakaligtas sa umalingaw-ngaw na tinig ni Yuzio. Ang pagsabog ng kanyang kapangyarihan ay lumikha ng malakas at mapanirang alon sa karagatan, na nagpapahiwatig ng kanyang napakalaking lakas at ang hindi masusukat na epekto ng kanyang pagdurusa. Like, comment, share and subscribe for more videos.